Huh? And no allow the baby to Ladies and gentlemen, we are here tonight. We will give you our live stream. And this program, I am with my grandson. Meet him. What's your name? Wish Heaven. And this is a program called Dada Toto and Boss Torny. Not Boss Torny. This is Boss Torny. No, it's Boss Torny Wish. Boss Torny Wish, yes. So, yan ang apo ko. Napaka-smart. So, anyway, ang topic po namin sa ngayon. Our topic for today is uh, a bright, a genius boy. What does that mean? Genius, a very bright, intelligent boy. His name is Leandro Libeste. Oh, yeah. Just remember the name. So, and then we will talk about him because he's a billionaire. Do you know what's billionaire? Yes. It's a plain. It's a lot of money. Yes, a lot of money. Okay. And then, good evening, Galaxy from Singapore. Shouting out to there sa Singapore. And then, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay we will talk about Leandro Ligarda Libeste. Ladies and gentlemen, naawa po ako sa bata. He is a billionaire, but I pity him. You know why? You know why? It's because so many people are calling him with bad words. Like, for example, gago. You are bobo. So, they call this Ligarda Libeste as a bad boy. Why? Oh, but we have to defend Libeste because he is now being attacked. Okay, yes. Who attack? The big man in the name of Lito Atienza. And then Congressman Tiri Ridon. And then Ombudsman Rimulya. And Is bully a kid? Is bully? yeah, they're bully kid. They're bullying the kid. Oh. And is team army? what army? Is that the army? No, it's not the army. Anyway, this is Boss Tony Wish. Sige, pahayaan nyo muna yung pamangking ko. Watching from Davao, si Jonathan Lago. Love TV Patrol, good. Si Takahashi Rosita, good evening po. So, Maria Villaspir, Villaspit, good evening po. Cheers. Okay. Let it go. Nothing fast now. Big thing. Okay. Okay, ang problema po ngayon natin, si Leandro Libeste po, yumaman kasi siya. Yumaman siya nung na 2015, siya po ay nagtayo ng solar company. You wanna see my daddy? Yes. Nagtayo si Ligarda Libeste, nagtayo po ng tinatawag na solar company. 2015, ang sabi niya, tumigil po siya sa pag-aaral sa Yale University. So, just like that, no, mga matalino, mga bilyonaryo, tumigil sa pag-aaral. I saw the interview with Enrique Razon. Nag-aaral siya sa Lasal noon, 18 years old. Hindi siya nagtapos sa Lasal. Mayaman naman siya, nag-quit siya sa Lasal. So, what did Enrique Razon do? Okay. Don't be noisy. So, ang ginawa ni Enrique Razon, tumigil sa hanggang ngayon hindi siya graduate sa college. 18 years old daw siya, nag-quit siya sa Lasal. Tapos ang ginawa niya, como ang tatay niya ay may negosyo na port. So, ang ginawa niya, nagtrabaho siya sa kumpanya ng tatay niya at ang kanyang mga ginagawa doon, siya nagdadrive sa mga, anong tawag niya, yung mga forklift. So, operator siya. Ang objective niya, para malaman niya lahat ng trabaho, nitty-gritty details
ng negosyo ng tatay niya. So, ganon. Kung anong negosyo ng tatay niya, nag-employ siya as an employee. Hindi siya nag-kuha na as anak na nepo baby. So, may co-anchor. You speak. Hello, guys. You are, what's your name? Boss Tornewis. Oh, Boss Tony Wiz. Kasi gusto niya yung attorney. Maupay ng gabi. Karlit sila ito punlas. Oh, ngayon, Everybody, no call the police. I am big because I am a good scammer. you are a good scammer. He wants to be a scammer but a good scammer. Okay? But no call the police. Huh? If it is bad, then you could call the police. What? If it is a bad scammer, then I'll call the police. But I'm not a bad scammer. What, you're not a bad scammer. Okay. Anyway, ang bad scammer po dito natin ay si Lito Atienza. Si Terry rito. Who is that? The big, bad, fat guy. Whoa. And then, ang nangyari, si... Is this fat? Yes, he is fat. But you are Yes. fat. We will exercise so that we will not get fat. Okay? Yeah, but I'm fat. And you are fat. So anyway, ang nangyari po kay Enrique Razon, yumaman siya kasi bago niya tinake over ang management ng negosyo ng tatay niya, nalaman niya pati yung pagiging pinakamabang empleyado siya. So that's his secret. Tapos ito naman si Libeste, nag-drop out din siya sa Yale University. Nag-drop out siya according to him, nung nakita niya na bumagsak na ang presyo ng solar panels, nag-decide siya na mag-drop sa Yale University, umuwi siya ng Batangas at nagtayo yung lupa ng tatay niya na 160 hectares sa Calatagan, Batangas at binigyan siya ng mana niya mula sa tatay niya kasi nabilanggo sa bilibid ng tatay niya, binigyan siya ng mana niya na 300 million pesos. Doon siya nagsimula. So nagpatayo siya ng mga farm, bumili siya ng maraming mga Let me, guys. solar panels. Guys, let me. Ay, sige, just go back. At tapos ba napaglago niya na 2015, 2016 nag-umpisa po ng patakbo ang operation ng kanyang solar power plant doon sa Calatagan, Batangas. 2016, 2017, 2018. Ngayon, ang nabuo niya na solar power kasi nag-invite pa siya mga friends. So nagdagdag ng budget ng pera para makabili. Kasi po yung isang solar panel, ang halaga po niya na isa 21,000 pesos. Ngayon, ang isang solar panel, ang generation capacity niya ay mag-generate siya ng 500 watts na kuryente. So, What does that mean? actually, it's too technical for you to know it. So, ngayon, ang nagmabuo niya na, ang ginawa niya ay pinasok niya, genius talaga, pinasok niya sa Philippine Stock Exchange. Wait, Yes. how I do this video? How? I do This one, we're not doing the video. But no, my channel. How? Oh, this is not, have you seen yourself? Yes, but that is not my channel. You're not, this is not your channel. This is my channel. But this one this is my one channel. Okay. Listen. And then, pagkatapos niya makabuo siya, pumasok sa Philippine Stock Exchange, si Libeste, at pinasok niya yung tinatawag na initial public offering. Yung mga gawain na ganun po, ay hindi yan dapat kaya gawin ng isang 18 years old saka 20 years old. At that time, nag-18 pa lang si Leandro Libeste. So, naging 20 years old siya. Naipasok niya sa initial public offering at nagiging kasapi, pwede po kayo bumili ng shares of stock sa pangalan ng kanyang SP Holdings, Solar Power Holdings Incorporated. Bibili nga ako ng stock ng kanya para magiging part owner din ako. Bibili ko ano? I will buy a share of stocks of the company of What Leandro does that Libeste. mean? But that means to say I would be a part owner of the big company. What is that? The picture. no, You it's- married grandma. Yes, I married grandma. Why that you crack? Yes. That you crack?
Yes, she's my crush. Okay? Let me continue first. Okay? And just listen. Okay? And then pagkatapos nun, dahil sa initial public offering niya, marami po bumili. Marami nag-invest ng mga bangko. So nakaipon siya ng billion-billion din at bumili siya ng panibagong mga more than 200 hectares na lupa nandun sa Peñaranda, Nueva Ecija. At nung nabili niya, sinimulan niya naman bagong project niya na Terra Power Corporation. So ngayon, ang Terra niya, maglalatag na siya, ang vision niya ay magpatayo ng the biggest, pinakamalaking solar plant sa buong Asia. Ang problema, kasi sikat na siya sa industriya, lumapit sa kanya yung Meralco. Binay out ng Meralco ang kanyang kumpanya na kung tawagin mo Solar Power o Solar Philippines New Energy Corporation. 87% ng kumpanya niya ay binili ng Meralco. Biro mo. Pag binili ka ng Meralco, ibig sabihin napakaganda ng patakbo ng negosyo mo. Hindi bibilhin ng Meralco yun kung may problema sa batas at kung hindi maganda at kung hindi profitable. Ibig sabihin, kumikita ang kumpanya niya. So, nang nabili na nga ng Meralco, 87%, pati pa ngayon yung bagong project niya na Terra Power Corporation, Terra Solar Power Corporation, doon sa lugar ng Peñaranda, Nueva Ecija, ay yun na, pagpalaki. Tapos, napilitan naman siya na magbenta ng kanyang shares sapagkat naging congressman na siya. Hindi siya pwede maghawak ng negosyo kung siya ay congressman na. So, binitawan niya. Yan ang rason. Kaya, ang binili sa kanya ng Meralco, 34 billion pesos na tumataginting. Diba? Kitang-kita. Kaya ang ginawa naman ni Leandro Libeste, nakapag-isip siya ngayon na magiging congressman. So, nung magiging congressman siya, ay ang ginawa niya, libo-libong scholars sa First District ng Batangas, binigyan niya scholarship kahit siya mag-aral. Sustentado yung sarili niyang bulsa nang galing ang mga scholarship niya. Ganun po ang ginawa niya. So, ito na siya ngayon. Nung naglabas siya ng mga anomalya sa Cabral Files, marami na bisto, maraming nagalit. Ang pinakauna na nagalit sa kanya ay ang itong si Rimulya. Yes? Guys, I'm drawing something. Are you drawing something? What is that something that you're drawing on? So, pasensya na ko sa apo ko. Ayaw akong payagan na mag-live na hindi siya kasama. So, si Merjan Distress. So, ngayon, ang nagalit sa kanya si Rimulya, inakusahan siya ni Rebilla. Ni Rimulya, hindi Rebilla. In fairness, kaibigan ko si Bong Rebilla. Personal ko siyang kaibigan. Tapos, si Rimulya naman, inakusahan yung batang Libeste. Nilalako daw niya, kumuha siya ng prangkesa at para ilalako at ibebenta. So, ganun po ang nangyari sa ginawa ni Rimulya. Anong akusasyon niya? Na nag-apply si Libeste ng prangkesa sa pangalan ng Solar Power Corporation. Solar para sa Bayan Corporation. So, nang nakuha niya ng prangkesa, na ayon kay Atienza ay naglabi pa rin yung nanay niya, si Loren Legarda, para maipasa. Okay, given that time. At natapos nga, July 31, pinirmahan po ni Rodrigo Duterte ang prangkisa ng batas. At sinabi pa sa kanyang interview si Atienza na siya po naglagay kasi 1 million lang daw ang kapital. So siya naglagay ng tinatawag na kolatilya sa prangkisa na batas na kung 2 taon na hindi magtuloy-tuloy ay automatic revoke ang kanyang prangkisa sa kumpanya na ang pangalan ay Solar para sa Bayan. Pagkatapos niyan ay mag-umpisa na siya. Pero hiwalay yung negosyo niya na ispinek yung sa Kalatagan at saka yung sa Nueva Ecija, Peñaranda. Hiwalay yun. Walang kinalaman yun sa prangkisa ng solar din. Tapos,
Ang prangkisa niya po sa solar, ang bisyo ng bata, saludo ako. Bakit? Siya humingi ng prangkisa para bigyan ng solar power plant ang lahat ng mga maliliit na bayan na walang kuryente. At ang kanyang ang bisyo niya ay bibentahan niya kahit hanggang 5 piso per kilowatt hour. Sa Meralco po, sa Maynila ngayon, diyan sa inyo sa Maynila, ang 1 kilowatt hour po ang bayad ay 13 pesos. So kung 13 pesos, normal po sa isang bahay diyan sa Maynila na mga townhouse ay gumagastos ng mga 1,000 kilowatt hours. So ang ibig sabihin, pag mag-13, 13,000 pesos na kagad ang bayad. Pero mayroon pang tinatawag na add-ons, may generation plan, hanggat sa umabot ng 18 to 20,000 kada buwan ang babayaran mo diyan sa Manila kung nagre-range po sa 1,100 kilowatt hours ang gasto mo. Yan, 13 pesos. Imaginin mo. Tapos yan naman, ang bisyo niya, magbenta kahit hanggang 2 piso per kilowatt hour. So normally po, sa mga bahay natin sa Kanayunan, pag pumapatak mo, mga 3 ilaw, may electric fan, may isang TV, may refrigerator, ang maximum po niya ang gagastos sa isang buwan, maximum na po yan ay 300 kilowatt hours. So kung 300 kilowatt hours, kung tag 5 pesos, ay 1,500 lang kada isang buwan ang babayaran mo. Kung mapababa pa niya kahit hanggang 2 piso, edi 600 pesos lang ang sisingilin niya. Bakit naman kaya niya pababaan? Ang kaisipan niya po, ganito. Ang gastos ko lamang pag nagpatayo po ako ng planta na solar ay yung mga solar panels. Ang isa kasing solar panels na siguro ang laki niyan mga 6 feet pataas, 6 feet tapos by 4 feet ang lapad. So, that is 21,000 pesos. So, kung ang measure sa isang bahay, normal na bahay ng 150 square meters, ang bubong, ay gagastos ka ng mga 16 na panels para magagamit mo sa iyong kuryente sa bahay. So ngayon, estimate natin, 21,000 times 10, that is 210,000 kagad na. Plus 6 pa, 6 times 220, 126,000 plus 200. So lalabas na 326,000 pesos ang kailanganin sa isang 150 square meters na bubong para makapagpatayo ka ng solar power para sa bahay na yon. Okay? So, ibig sabihin magastos. So, iyan lang po ang magiging kapital ni Libeste sa kadabayan. Ang objective niya, pag mabawi niya na yung cost sa kapital, kahit libre ibibigay niya yung kuryente. Basta nakaposte na. Ganun po ang bisyo ng bata. Kaya nga nag-apply siya ng prangkisa. So na nag-apply siya ng prangkisa, naaprubahan po. Sa tulong naman, totoo naman yan sinabi ni Atienza na sa tulong ng nanay niya, naglalabi, inaprubahan. Inaprubahan nga dahil naglalakad si Loren Ligarda. Nanay niya si Loren. So ngayon, nung naprubahan, ito na ang pinakamalaking problema na hindi na anticipate ng hinyo na batang ito. Ang hindi niya anticipate ay ganito. Ang batas kasi nagsasabi na kailangan inuutusan ang tinatawag na Department of Energy na magpalabas muna ng tinatawag na rules and regulations. At ang rules and regulations, yan po gagamitin kung paano ipapatakbo ang prangkesa. Ang magsasagawa po ng rules and regulation ay inuutusan ng batas na Republic Act 11357 ay ang Department of Energy, ang Energy Regulatory Commission at ang iba pang mga stakeholders na sa loob ng kumpanya, loob ng pamahalaan natin. So nangyari, hanggang ngayon po na nagle-lecture ako sa ano nangyari, ay hindi po ginawa ng Department of Energy ang rules and regulation. So kung hindi po ginawa, ang mangyari po ay hindi siya makapag-apply ng business permit sa bawat bayan kung saan siya nakalista sa kanyang prangkisa sana na patayuan ng solar power plant. Hindi siya bibigyan ng business permits ng mga mayor
sapagkat hindi pa siya pwede bibigyan dahil wala pa yung rules and regulation, at dahil wala pang rules and regulation, hindi rin siya binigyan ng Certificate of Public Convenience. Na required po yan. Hindi ka makapagpatakbo kung wala kang Certificate of Public Convenience. What came next? At the same time, nag-a-apply sana siya ng business permits sa mga mayor, hindi naman aprubahan kasi wala siyang may ipapakita. You draw something? Oh, you're good drawers, ah. Okay. So, hindi siya makapagpatakbo ng kanyang solar kadabayan sapagkat po, hindi rin siya bibigyan ng business permits dahil ayaw naman ng mayor kahit kaibigan pa siya dahil wala pa yung rules and regulation na dapat gagawin ng DOA. Ayaw na gawin ng DOA. At wala pa yung higit sa lahat, Certificate of Public Convenience. Pero may pera na siya. So, for that purpose, nauna niyang ipinatayo yung solar plant doon sa Paluan, Mindoro Occidental. So, ginawa niya ang laki ng Paluan. Ngayon, gusto niya sana yung isama sa solar para sa bayan. Pero hindi nga natuloy. Bakit? Ulitin ko lang, hindi po natuloy sapagkat hindi ginawa ng Department of Energy ang tinatawag na rules and regulation. Okay, yung rules and regulation kasi po, ang ibig sabihin niyan, maliban sa batas, itong rules and regulation, ito mag-implementa kung paano mga detalye-detalye sa batas. So with that, hindi niya. Dahil sa batas, may tinatawag na sunset clause. Pag sunset clause, ibig sabihin mamamatay ng kusang loob. Kusang mamamatay ang batas. So ang nangyari, dahil hindi tumakbo ng 2 taon, automatic sa ilalim ng Section 11 ng Republic Act 11357, dead. Ipso facto, revoke. So kung revoke na, patay na ang prangkisa, hindi niya na ngayon mapapatakbo. Wala nang kwenta. Ano pang ibang nangyari? Di ang nangyari kasi ang prangkisa ay nabigay doon sa ang pangalan ng kumpanya kung saan binigay ang prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. So nangyari, dahil hindi niya na nag-dead na ng 2021 pa lang, out na, hindi niya na nahabol, hindi niya nakumbinsi ang Department of Energy na bigyan siya ng implementing rules and regulation. Ganun, mas pinili niya wag na lang ituloy. Anyway, pwede naman siya magnegosyo na walang prangkesa eh. Kaya nga, tuloy-tuloy pa rin habang yung prangkesa na business sana niya ay nagwindang-windang, tuloy-tuloy naman ang negosyo niya na solar plant na nagde-deliver ng 63 megawatt. At nagpapatayo sila ngayon sa Peñaranda, Nueva Ecija. So, I just don't know how many megawatts ang ipaproduce nila dyan. So, to give you a rough estimate, sa ngayon po na nag-usap tayo, binabayaran siya ng 8 pesos and 90 centavos. So, 8 and 90 per kilowatt per hour na maibibigay niya sa national grid. Binibenta niya sa national grid. So, magkano yung 8? Tapos, 60 million watts. 60 megawatt eh. So, 60 million watts times 8.9 pesos. So, ang kikitain niya kada oras ay 534 million sa kalatagan na project. So, ang 534 million naman, i-convert mo, halimbawa, ay napoproduce siya sa 12 hours times, 24 hours times 24. Ayan, 24 hours. So, ang kinikita niya sa isang araw ay 12.82 billion pesos sa Spinek. So, saan pupunta? Wait. Sinisweldo niya po. This is the Steve real life. Okay. Yes. And Binabayad niya po. and Oy. this is his girlfriend, Steve real life. Okay. Let me speak. Sonic. Let me speak. So, kasi po, ang mga kinikita niya araw-araw,
ay binibayad niya yun sa lahat. Ang dami niyang empleyado. More than 20,000 ang empleyado niya. Binubuhay niya. So, diyan po napupunta yung kanyang kinikita araw-araw. Ngayon, kung kanyang kinikita araw-araw ang gross income, i-multiply natin sa 365 days. Times 365 days. So, ang kita niya kada taon ay 4 trillion 678 billion 840 million. Yan po kinikita ni Libeste. Kaysa mag-congressman siya, dapat binitawan lang magka-congressman. Kaya lang, yung kitang yan ay babawas din doon ang operation expenses niya. Kasi kailangan bantayan niya ang napakalapad 160 hectares sa Kalatagan. Baka may papasok na kalabaw at susugin ng mga solar panels. Masisira. Kaya dapat binabakuran niya. Tapos marami sa mga gwardiya nagbabantay. Marami din sa mga tao na nag-ikot. Kailangan din po kada araw lilinisan ang mga solar panels para 100% ang makukuha na kuryente mula sa araw. Ganun po siya. In other words, walang kinalaman ang kanyang kumpanya na Spinek doon sa Kalatagan, Bulacan at saka nang bumili naman siya ng mga bagong lupa doon sa Piñaranda, Nueva Ecija. Iba yung negosyo na prangkisa. Ngayon, sabi ko sa inyo, yung prangkisa niya ay wala na, dead na, patay na noong 2021 July. Ulitin ko, bakit? Dahil sa hindi siya makapag-umpisa ng negosyo. At ano bang dahilan bakit hindi siya makapag-umpisa ng negosyo sa ilalim ng prangkisa? Sapagkat hindi siya mabibigyan ng business permits ng mga bayan-bayan. At bakit hindi siya bibigyan ng business permits? Sapagkat wala siyang tinatawag na Certificate of Public Convenience. At bakit wala siyang Certificate of Public Convenience? Sapagkat hindi pa na gawa ang implementing rules and regulation. Na ang dapat gagawa niyan ay Department of Energy at saka Energy Regulatory Commission. Ngayon, ano ang inyong moral na otoridad para sisihin, Rimulya? Para sisihin mo si Libiste? Wala po siyang benenta na prangkesa. So by 2021, dissolved na. Wala na po, hindi na nag-exist ang prangkesa. Kaya because it was dissolved, para naman may katuturan ng kanyang kumpanya na solar para sa bayan, ibinigay na lang niya sa kanyang mga empleyado, mga staff. Ganun siya kabait. So siyempre, gagamitin naman nila yon para sa ibang negosyo naman. Ganun lang ko simple. Kaya kasinungalingan po ang mga pinagsasabi ninyo Atienza, Ridon, at saka Rimulya. Sino pag iba? O pakinggan natin itong pinagsasabi na walang kwenta ni Atienza. Ang totoo lang din sa sinasabi niya, tumulong siya at ang nanay niya na si Lauren Ligarda ay naglakad para maaprubahan ng prangkesa. Yun lamang po ang totoo dyan. Pakinggan natin ang mga sinungaling. Oh man, we will listen to the dishonest persons. Okay? Let us hear them speak. Ito po yung mga dishonest person. Ito si Lito Atienza na dating mayor ng Maynila. Is a bully kid. Bully kid? Yes. Ayan, si Atienza. Pakinggan natin ang mga kwento niya na walang kwenta. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Lerice, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito?
Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Wait, Ang isang kumpanya, ang puhunan ay 1 milyon. Yeah, Kaya this is the kid that we are helping. agad binasura ko. Pero binago agad yung application He's the one papers. bullying the kid. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Why? Susunod na tanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Si Leandro Lebiste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Laurel Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya ako po yung nagre-research eh. Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano bang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila ng mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na Jonathan. the people at wala po akong personal galit o inis. O ano pa, sabihin mo. Marami sila nakumbinsi na kita kong no After all, experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises. So, shortly speaking, ang ibig na sabihin ni, You say is no money. ang sabi lang ni Atienza is, wala raw kapital si Lebeste Jr. para bibigyan. Yan ang, kahit totoo man yan, hindi naman yan ang importante. What is important is, mali po yung akusasyon ninyo na nagbenta si Lebeste ng prangkisa. After all yung prangkisa, for your information, Mayor Lito, ay hindi po niya nagamit. Dahil nga, kinukwento ko kanina, bakit hindi ninyo nirelease ang kanyang implementing rules and regulation. Ladies and gentlemen, akin pong i-expose later on. Alam ko na kung sino ang humaharang sa kanyang takbo. Kung bakit dapat sana nga, kung nakaya niya, napatakbo, dapat sana nga kung hindi kayo humaharang, marami kasi naghingi ng, alam mo naman, pagdating sa mayor, humihingi ng, humingi ng isope. Kaya ayaw sa bigyan ng business permit. Ginagamit na dahilan yung katotohanan na wala siyang hawak na Certificate of Public Convenience. At ginagamit din na dahilan ang katotohanan na wala pang nilabas na implementing rules and regulation ang Department of Energy. Okay, yun po, kasalanan ba niya yun? Hindi niya po kasalanan yan. At saka nangyari, nang inalis siya, di ba kung sino man ng ibang kumpanya na magkukuha nun, wala na siyang pakialam. Basta ang pakialam na lang sa ngayon ni Lebeste ay binenta niya po yung kanyang kumpanya doon sa Meralco. At ang Meralco, bakit binili nila ng binili? Ibig sabihin, maganda ang pagpatakbo ni Lebeste ng kumpanya niya. Biro mo, batang-bata, president ka na ng kumpanya. He was only 20 years old when he started that. Pakinggan na natin. Sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay... Yan, ang naman ang mali mo. Saan ka ba naman kumuha na dyan sa kasinungilingan yan? Wala po siyang binenta na prangkesa. Ang binenta niya yung dati lumang korporasyon niya. Ay, nakikiusap ako sa inyo, mag-research naman kayo. Sa Meralco, Iba nga ang ay marami binenta. pang iba. Oh,
Ngayon, kung nagsisiguro yung mga foreign Pruwiba po investors, yan. so-called, Yan, pruwiba nalaman yan, nila mga eh. sinungaling. Wala na palang visa yung prangkisa yan eh. Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. O bakit? Hindi pwede, tapos sabi mo, binenta. Pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang Naganap, iba nga korporasyon na yon. Alam mo, magkakilala tayo personal. You come to me, I will lecture you. Ha? Sir Lito Atienza. Mali po, fake news ka kasi. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Ang binenta niya po, ulitin ko lang, yung isang korporasyon na walang kinalaman sa prangkesa. Oh, paano pa ito ngayon? Oh, may iba pang mga tarantado dito eh. Hanapin natin yung mga, ito si ipatugtugin natin ito si, yung isa ding mga abogado na galing sa UP, lumalabas na mga bubo eh. Sayang pagka-UP ninyo. Oh, hayaan na muna natin si Lito Atienza na bubo. Isa pa, bubo rin si mga taga-UP oh. Si Congressman Ridon, UP graduate to. College of Law. Tapos si Attorney Barry Ibarra, ano pangalan? Barry Gutierrez. Ay, puro kayo mga magsama na isama na lang kayo ni Attorney Jesus Francis, taga-UP rin. Pati ni Dino De Leon, isama niya mga taga-UP rin. I hold contempt against you because of the acts. Sana mga scholar kayo ng bayan, tapos ganun kayo. Magkano pinagastos ng bayan para sa inyo? Tapos gagawa lang kayo ng kasinungalingan. Congressman Libiste, who has been in the news recently regarding yung kanya Barry ownership. Okay. Magsalita, wala ka pa kasi, Barry, hindi ka nagtitingin ng facts mo, Barry. Huwag nyo nang iboto ito. Dating congressman ito, spokesman ito ni Leni Robredo dati. Kaya huwag nyo iboto. Ito si kaliwa, hindi rin ito nag-check ng facts niya. Si Attorney Eddie Lasierda. Kwento rin ang kwento. Ito lalo sa gitna yung Mr. Bean ng Pilipinas. Si Terry Redon. Firm, di ba? Na apparently, hindi pa siya nagda-divest, di ba? Tama ba? Ano yung debut? Nagbenta na kasi Meralco? Yun yung... several yung mga kumpanyang pinag-uusapan dyan. Yeah. So, pag-usapan muna natin yung prangkisa, yung solar para sa bayan. Ito Yeah. At wala na yung sa prangkisa. Ano pang sense na mag-usap yung prangkisa? Matagal lang na wala yan. 2019. Pero as far as Congress is concerned, it has been ipso facto revoked already. Revoked na? Wala na pinag-usapan. Una, it never operated for more than It never operated naman. Ngayon, alam mo na. 4 years. In-admit naman ni Congressman Leviste yan. Mayroong provision doon, if you haven't operated continuously for more than 2 years, ipso facto revoke ka na. Yeah. Tapos pangalawa, if you transferred controlling interest without getting congressional approval, ipso facto revoke ka na. Revoke na yun. In this Pag case, na-revoke na, dahil sa hindi nag-operate, hindi mo na ma-apply ang batas na kung i-transfer mo ma-revoke. You have nothing now to transfer because it was already revoked. Ano klase mga logic ninyo mga abogado kayo? Leviste, did he sell his franchise without informing the Congress? Oh, isa pa ito sila, Sir, nagtanong-tanong. Did he sell this franchise without informing the Congress? He never sold any franchise. Alam mo, he was insistent up until today na he never sold his franchise. Ano nga, totoo naman, hindi nyo ba naintindihan? Mga bubo kayo? Ay, sorry. Why are you not intelligent enough to know that he did that? So, he did not sell any franchise. Pero the GIS of Solar para sa Bayan will show na he was the previous controlling interest and then it was transferred already by 2024. Right. 2024, kasi 2021, Ridon, Bobo, sorry. Ridon, alam mo na 2021 pa lang, revoke na. So wala na siyang pakialam, hindi na niya kailangan i-inform ang Congress kung ibigay man niya sa iba yung prangkesa, yung kumpanya. Kasi wala nang prangkesa. Anong klaseng abogado kayo? Hindi kayo marunong. Another personality. So, kumbaga, medyo outright na pagsisinungaling.
And the Hindi only ba? thing what we've heard in the business community was that the buyer Ikaw naman, Lasierda, parang hindi ka abogado. You are discussing something that you just heard from the community without verifying your facts if the facts that you're telling us is true or not. What kind of lawyer are you? bought it, not so much knowing that it had not much activity there, but because that company hold a franchise on solar or something. So that was So the ano no, question motivation. mo? No, the franchise, the person who bought it was his staff, was working with him. So this is not Basically, MVP. Binigay nga Ridon, hindi bot. Ang problema sa'yo, inassume mo na kagad na binenta, tinilipat lang sa pangalan ng ibang tao. Binili ba? Ang sabi ni Libiste, binigay na lang niya noong 2024 kasi wala na yun. Bahala na lang ang staff niya. Gagamitin nila kung paano nila ininegosyo yun. That is how kind Libiste is to his employees. The MVP thing. no. This Okay. is this was sold. Ang sabi niya ata today was he donated the shares to He yung gave- isa sa mga associates Ay, niya. yung sale ba yung donated? Ano bang grado mo sa civil code? Donation is one thing, selling is another thing. Pero again, if you sold it or you donated it without congressional approval, Hindi na nga kailangan congressional approval ng ibenta niya. Bakit? Bubuto ah. Wala na ngang prangkisa kasi canceled na ang prangkisa kaya pwede niya nang ipamigay. Wala na siyang na-violate na labag na batas kasi revoke na yung batas. Are you intelligent? Hindi ako maniwala na produkto kayo ng UP. What kind of UP products are you? paano may problema yun? I mean, ipso Yeah, facto revoke ka pa rin. Diba? So you think that is a very clear case of violation talaga. So there's no ifs and buts on your decision to. Walang violation, Atty. Lasierda. Wait. Is it ipso facto? So it's ipso facto revoked. Alam nyo ibig sabihin ipso facto revoke? Ibig sabihin automatically revoked. Kung revoked na yan, you have nothing to violate anymore kasi revoked na eh. Na wala nang hearing yan. Tapos na. We can- Wala nang hearing, automatic yun. Maliban na lang kung i-contest ni Libeste. Eh, hindi naman siya nagko-contest eh. As far as Congress is concerned. Well, we can have a hearing to formalize yung revocation. Ah. Yung franchise committee can. Bubot na talaga. There is no more need for formalization. Bobo ka ba? There is nothing to formalize kasi revoke na. Ay, anong klase mga produkto kayo ng UP? Pinahiya niyong UP. Actually, parang in-admit na rin niya kanina in one of the interviews in the press con na parang alam niyang revoke na yung prangkisa. Oh yeah, parang Alam niya ng revoke, kaya pwede niya nang ipamigay. Get it? You have nothing between your ears. narinig ko nga yun, na sinabi na Oh, niya. so we will just have to formalize it. Kasi 2 points yun eh, Yeah. ng basis for an automatic revocation. Pero yun yung first point, yung sa franchise. Pero yung Solar Philippines niya, which is basically the generation side, parang he was insisting na parang he never got the letters daw. Tarantado ka ba? Iba yun, hindi yun sa prangkisa. Tapos, kung mayroong in-applyan man siya, itong paliwanag niya rin. Makinig ka. Mahilig kasi kayo mag-discuss, hindi pa nyo na firm up kung anong facts ninyo eh. Do not discuss kung hindi pa nyo alam ang facts. Ang facts of the case dyan, nag-apply siya sa DOA, nag-bid siya na kumuha ng kontrata para magpatayuan niya. But the problem is, they are not even giving him licenses and business permits. Yan ang katotohanan. Dahil congressman ka, yan nakayusin mo, tanggalin mo yung korupsyon sa ating gobyerno. Yung korupsyon sa gobyerno natin, yan ang nagdaging dahilan kung bakit hindi niya natuloy ang solar para sa bayan. Na sana kung natuloy yun, ay dapat sana magkakaroon sana ng kuryente ang ating mga mamamayan sa mga lalawigan sa halagang 4 na piso pababa lamang. Hindi gaya sa Metro Manila na ang bayad ay 13 pesos kada kilowatt hour. Intindihan na ninyo? Anong klase mga abogado kayo? UP graduate pa naman kayo. Tapos ganun kayo magano?
nung 24 billion, and it was basically yung Meralco owned Hindi 24 billion, iba ngayon. Hindi nga connected yon. Espinec. Tapos pinaliwanag ni Libeste, maliban sa hindi siya binibigyan ng permit, ang problema niya ay ganito. Hindi supportive ang Department of Energy. Tapos nakiklaim sila na sinusulatan, wala man lang siyang nakatanggap na sulat. Ha? Kung ako nito, sige lang. I-advisean ko lang ito kung ako ang abogado nito ni Libeste. Hindi kayo mananalo. Okay? Hanggang dyan na lang muna at magsimba muna tayo. Pasensya na ka, medyo magulo pa ang apo ko. Si Love TV Patrol, BJ Piquero, Galaxy, tapos si Maria Villaspir, si Takahashi, si Love TV Patrol, si Jonathan Lago, si Virgie Piquero. Sige lang kung may tres makapasok, pero i-ano ko lang ito. I-ban ko na lang sila. Bububu ka ba, Love TV Patrol? Yun, i-ban na kita. Hindi ka na makabalik dito. Hindi ka nakikita. Okay? Ladies and gentlemen, binaban ko na lang po ngayon yung mga troll kasi maliban sa nagtutroll, minamas reporting din nila ako. So para hindi sila makapag-mass report sa akin, tanggalin ko na sila sa aking channel. God bless po, sabi ni Zumaira. Tapos si Carlito Pornias, maupay nga gabi sa mga waray-waray sa Leyte, ag Biliran, ag Samar. Maupay nga gabi. Nelson Laher, Dr. To, may co-anchor ka na pala. Ayun, namalis ng co-anchor ko. So Sydney, tapos Miss Daisy, gandang gabi. Master, tanong ko lang po, ngayon po nababalitaan si BBM na may sakit. May sakit nga eh. Kaya ang tanong ng bayan talagang, may sakit ka ba talaga? Kasi ang problema, demand namin ni Atty. Libayan, mag-live stream ka, proof of life. Hindi yung interview ko nung kunwari ni Atty. Claire Castro. Watching from Calamba City, Laguna, Felicidad Galicia. Tapos Zomera, tapos si Gamara, tapos Vince Harvey Ramirez. Shout out! Sa Merjan Destresa, yung aking aking kaibigan, dating kliyente. Tapos tawag pamangkin ko eh. Okay, huwag mo tumawag. So galing po attorney ng aming congressman, Libeste. Magaling talaga si Libeste. Biro mo, sa District 1 ng Batangas, ginawa niyang dami-daming scholar, libu-libong scholars niyan. Pag Baker, gusto talaga nilang basagin si Kong Libeste dahil sa Cabral Files. Yun lang naman ang pinakaugat lahat yun. Bakit doon hindi naman yung pinapakialaman? So Bernard Magtibay, Sydney, Achi Martinez, Calvo, walang ngawa. Okay? Gayon, ban ka. Walang kwenta kasi sinasabi mo eh. Ito si Natoy, Hilo Kadutae, ban ka. Yun. Hindi ka na makabalik. Tapos, Encanto Dinos, bakit ka tumawa? Ha. Nelson Laher, bakit, patiyan si Matandang Atienza, ayun. Hindi ko lang alam kung anong kanyang objective. Raul Lanay, good evening, watching from Hong Kong. Ay, magandang gabi sa Hong Kong. Tito Abel, Libiste, may thrilling. Wala. Pag sigarito to, ban. Tapos, sino pa? Tapos si Efren Gohilde, Socorro Luceño, Baldilos, salamat, Dr. Kausing, Gilly Ramirez, ang cute naman ng apo mo. Tapos, Jess Pontillas, for vice lang ang pinag-sasabi mo. Ano for vice? For views? Anong for views? Jess Pontillas. Sige, pagbigyan na muna kita, hindi mo na kita ibaban. Sana wag mapako ang pangako ni Kung Ilele. Hindi naman mapako, marami-rami nga sa mga scholars eh.
Nita Panis, Palek. Tapos si Gregorio Babarin, bakit kayo hindi gumawa ng IRR? Ang rason po ay sabihin ko lang, si Enrique Rason ang rason. Humaharang. Kasi may negosyante siya, negosyo siya, mapiktahan negosyo niya. Si Heger Himbulat. So, good evening. Ang tiyaga niya mag-explain. Congrats po. I love Hong Kong. Kahit magsanib pink, dilaw at pula, di sila mananalo sa green. Ayun. Mindy Cordova, tumanda na sa korupsyon. Flood time. Maniwala ako dyan kasi magaling talaga yan si Atienza sa Manila. Ay, hindi po siya magaling. Hindi po siya magaling. Maraming akusasyon sa kanya ng panahon niya. Bergie Piquero, sabi ni Atty. Libayan, para lang makakuha ng libesti. Romel Bengson, di mapakakailan na dahil sa Cabral Files kaya nagtutulungan gibain si Kong Libesti na imbagabi. Romel, at sa mga kapsat ko, Edgar Nacion, Melchor Dumuran. Wala na kasi pera si Lito. Lorito Chua, bakit gusto madidiis paliwanag mo? Kung gusto paliwanag ko, makinig ka, pero kung ayaw mo, okay naman di ka makinig. Tapos si Esteban Wakdan, Gen Z ang panahon ngayon. Ang mga lumang estilo noon ay computerized at social media, tumutugma ng ang buhay ngayon. Si Ariel, paano kaya mapaliwanag ni Congressman De Beste ang 26 million per unit na solar? Depende sa kung laki ng unit. Kung malaki ang unit mo, kasi ang isang solar panel lamang po, Ariel, ay nagkakahalaga ng 21,000. Ang isang solar panel na 6 feet by 4 feet. Ngayon, imagine lang 150 square meters na bahay ay 16 na solar panel kagad ang bilhin mo. So mga 300,000 kagad gastos mo. Sa pa lang yan, kung 25 million, meron ka pang mga battery na bibilhin na malalaki. Meron ka pang inverter na bibilhin na malalaking inverter. Para yung power mo, yung kuryente, may itatago sa malaking battery. Para paggabi, iyon naman gagamitin pag bato sa mga bahay. Kung umaga, hindi niya nakakain kasi yung actual nakuha na kuryente, yan ang susupply sa bahay mo kung umaga. Ganon po yan. Kaya depende rin sa laki ng unit, pwede magiging 26 million isang unit. Halimbawa, pang isang unit, 26 million, divide natin sabihin natin, ang effective cost niya is 30,000 pesos. Kung lahat-lahat na, pati mga struktura. Kasi may mga panels ka pa ilalagay. So, kung 26 million divided by 30,000 pesos per panel ang cost. $30,000. So, ibig sabihin po, dapat siyang bumili ng mga 900 na solar panels. So, 900. Ibig sabihin, ilan lang yan? So, 900, pagpalagay mo mga 1 meter by 1.5. So, that is 1.5 square meters. So, 900 solar panels times 1.5 square meters. So, ang kailangan mo na solar panels, kailangan mo na area is 1,330 square meters ay makapaglagay ka ng solar panels, isang unit, para mabigyan mo ng yung 26 na yan. So, kung 900 yon, 900 kung ilang watts yon, kumpitin natin. 900 times 500 watts ang bawat isa. So, lalabas siya 540,000 watts. So, ano lang yan? Wala pang 1 megawatt. So, yan ang 540,000 watts. Kung i-multiply mo, pwede ka makasupply ng 1,000 na bahay. 1,000 bahay na maliit lang ang gastos. So, yan po paano pag-compute ng
gasto sa mga per unit yun. Okay? Kasi ang prangkisa binigay sa kanya, magtatayo lang siya ng maliliit na microgrid lang sa bawat bayan. Pero hindi naman nagkatuloy. Kung natuloy sana yon, makasingil sana kahit 4 pesos per, kahit 2 pesos per kilowatt hour. Kung naubos na, nabawi niya lang yung cost sa solar power, sa cost niya, pwede niya lang ibigay ng libre. So, Gilbert Rodriguez, Teniente Guda Rodriguez, ito to, magandang gabi po sa iyo. Ito ang kalakalan sa ating bayan. Sa halip na tulungan makakuha ng business permit at ibang pag-requirements, ay inipit. Ang mga mayor kasi natin, mahilig ang pasensya na Teniente Rodriguez. Ha? Ang mga mayor kasi din natin yan, mahilig manghingi ng pera eh. Manghingi na sa negosyo. Bago ka bigyan ng prangkesa. Ng business permit. Tapos, na ba ito? Si Dong Rati Dulba, kalbong sinungaling, ulol, pangit, animal. Di kung ganun po, ban na po kayo, ban. Yan, wala na. So, Esteban Wakdang, lito-lito, saan kaya ang kaluluwa ni late Captain Mendoza na pinatay nila ng hostage sa bus ng Koreano? Actually, sa panahon ni Mayor Lim, na nangyari yung hostage. Kaya hindi alam ni Lito Atienza siguro yan. So si Gregorio Babaran, iboto ko yan si Barry Gutierrez. Mas mahusay naman yan kaysa kay Robin Hood. Bakit tatakbo ba siya? Hindi ko naman siya iboboto. He is nothing but a loud mouthpiece without good intentions and incompetent din siya. Tapos, Bergie Piquero, sabi ni Atty. Libayan, para lang makakakuha sila ng pera kay Kung Libiste. Oo nga, gusto nila hututan ng pera si Libiste din. So, Bergie Piquero, Ridon Sir, certified in PA. Walang kwenta yung Ridon na yan. Romel Bingson, Dr. Toto, nami-mislead ng mga taong yan ang taong bayan para mapaniwalaan ng maraming nilabag na batas si Kung Libiste. Gigibain talaga nila si Libiste para manahimik sa Cabral Files. Dennis Sanes, tama po kayo, Romel. Bakit kaya mga DDS vlogger, mga kalbo? Ay, bakit ganoon ka? Kung kalbo-kalbo, walang kwenta mga tanong mo, ban ka na po. Ban. Yun. Mera Panta, ay ito pa isa, kalbo, ban. Ban ka rin. Tapos, Nobeslag, kumbaga sa pelikula ay si Libiste si FPJ. Si Ridon ay Paquito Diaz. Elena Messina, galing mo Dr. To, loyal followers mo ko. Hindi kasi totoong ang content mo, may katibayan ka, hindi fake news. Sana dumami pa ang katulad mo. Yun nga. Salamat po. Gregory Babaran, nakakaaliw ang reaksyon nila attorney with high emotion. Sige lang. Phoenix Gabriel, kapag may maling agenda ang mga tao, abogado, presidente, senador at kahit ordinaryong tao, ang mga tama ay ginagawa ng mali. O nga. So, Jan Suarez, mga trolls, block mo. Block ko na sila, marami na. Dato Mahilom, hi. Tapos Hilario Castro, shout out, Katoto. Jerome, Jenny, maayong gabi. Bro, from Barili, Cebu. Maayong gabi sa mga akong mga kaliwat diya sa Barili, mga kausin, family, Chrissy, hi attorney, stretching from Iceland, watching from Iceland. Dami kayong ice ngayon doon. No? Josel Cruz, good evening po. Galaxy, may trolls dito. Chrissy, nagmamagaling sa Tiensa. Alex Payatas, Torres, shout out dyan sa Tui. Gregorio Babaran, tinulungan mo po si Kiko Barsaga, parang walang suporta galing sa DDS. Kulto, kababa naman. Hindi bali, tawagan natin, tutulungan natin. John Suarez, si Maharlika mabilis mangalap ng impormasyon mula sa palasyo ng Pulburon at ikaw, attorney, magaling magtimpla at magpaliwanag. Mabuhay kayo. Salamat po. Datom Mahilom, mapia kagawi sa langon sa mga pagari. Ako pakat. Marayaw dom sa mga tausog. Galaxy, very clear sa paliwanag niya, sir. Salute you. Salamat po. Wala naman solar ng bayan na dismaya lang taong bayan. Kasi hindi nga natuloy yun.
Okay? Oscar Palik. To, mayong gabi watching from Texas. Texas Street, Iloilo. Okay Texas Street pala. Oscar Palik. To, tikalon na si BBM. Teodorico Valle. Nagpaglait ng mga kalbo. Gwapo naman, di ba, idol? Oh, basta gwapo. Okay lang kalbo, gwapo. Merci Narbasa Suzuki. Ang daming troll, bangag. Nasa live mo, Dr. Toto. So, Leonard Rosas, bakit kaya biglang-bigla na lang taong lumabas si Chensa? Hindi natin masagot. Leonard Rosas ulit. Okay. Sunod si Nubs Vlog. Kuya Toto, kung ginakontent ka rin ng mga vlog mo, ginakontent ko rin mga, salamat Nubs Vlogs. O, ginakontent mo pala. Salamat. So, buksan ko yung ano mo mag-like ako doon. Anthony Baldo, mayong gabi, idol, from Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao. Okay. Kumusta lang diya sa akong Brad? Si Engineer Junar Plaga sa El Salvador City, Misamis Oriental. Nelpri. Tapos si Scarpalik. Sugid si BBM. Hindi gid magpati. Wala na kamaturan. Okay. Maayong gabi sa tat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paki-like.